Magandang araw po. Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Ako po ulit si Obit. At eto na po, ang 57 tagpo. Ang pagpapatuloy ng kwento. Pakinggan natin. Muli ay nakaramdam ako ng kakaibang nervyos na unti-unting gumagapang sa aking kaibuturan. Muli kong naramdaman ang kakaibang takot na yun. Muling nagbalik ang aking naramdaman nung nakalaban namin si Temyong Tare. Kakaibang takot ang nararamdaman ko. Maging si Damian ay napatulala at halos makagat ang balahibo ng manok na bitbit niya sa labis na takot. Nang maya-maya pa ay biglang bumulong sa akin si Damian. "Obong! Hindi ko maintindihan. Subalit, nakakaramdam ako ng matinding takot. Pakiramdam ko, ako ang may kasalanan. Kung binantayan ko lang sana ng maigi si Ulikba." Bulong pa ni Damian sa akin. "Huwag mong sisihin ang sarili mo, Damian. Kagaya nga ng sinabi ni Mang Pulo, hindi niya tayo masisisi. Dahil may kakayan ang kung sino mang yun na makapangin lang." Sagot ko naman. "Pakiramdam ko tuloy, Ompong. Parang nanunumbalik yung napanaginipan ko. Parang ganun ang takot na nararamdaman ko. Lalo pat ngayon ko lang nalaman na ganun pala katindi si Ulikba." Sagot pa ni Damian. "Lakasan mo lang ang loob mo, Damian. Hindi tayo papabayaan ng Diyos Ama." Sagot ko naman. Nang ilang sandali pa ay nagsalita naman si Mang Emong. Ganun ba, Mang Pulo? Isa tinagal-tagal na nating magkasama dito. Ngayon ko pa lamang nalaman yan. Ganyan pala katindi ang manok na yan. Kung kaya't kahit makailang beses nang may nag-aalok sa'yo na bili ng manok na yan, ay hindi ka pumapayag. Sambit naman ni Mang Emong. Mang Pulo, kung ganun po ano po kaya ang maaari namin gawin? May magagawa pa po ba kami? Tanong pa ni Mang Leryo. Siya ngang tunay. May magagawa pa ba? Dagdag pa ni Mang Emong. Tumingin sa amin si Mang Pulo at isa-isa kaming tiningnan. Mata sa mata. Tiningnan si Mang Eming, si Mang Leryo, si Mang Tonyo, si Damian, at ang huli niyang tiningnan at ang pinakatinitigan ay ako. Dahil doon ay lalong dumagundong ang kaba na naramdaman ko. Ilang sandali pa ay nagsalita si Mang Pulo. Meron pa tayong magagawa. Sambit pa ni Mang Pulo. Ano yun, Mang Pulo? Anong gagawin? Kaagad na tanong ni Mang Emong. Tumahimik lamang si Mang Pulo. At ilang sandali pa ay napatingin ito sa malayo na sa tingin ko ay nag-iisip ng malalim. Nang maya-maya pa ay tumingin ito sa amin at dahan-dahang ibinuka ang kanyang bibig. "Ang manok na yan ay ipinagkatiwala ko sa inyo. Hindi dahil sa kapalit na pera.
Kung di, meron itong mga kadahilanan. Isa sa mga kadahilanan dahil nararamdaman kong nagtataglay kayo ng malinis na kalooban at hindi kayo madaling madala ng katanyagan o salapi at maging kayamanan. Hindi kayo madaling masilaw ng material na bagay. Pagkadinig nun, ay bigla namang humakbang ng bagya si Damian at pansamantalang itinaas ang kanyang noo at pasimpleng iniusli ang kanyang dibdib. Dahil doon ay biglang bumulong si Mang Tonyo. Damian! Mukha ka ng itik ah! Usling-usli ang iyong dibdib! Sasagot pa sana si Damian nang magsalitang muli si Mang Pulo. Kung kaya't napatahimik na kaming lahat. Subalit, ang pagkakaroon ng malinis na kalooban ay hindi sapat. Maaaring malinis ang iyong kalooban. Subalit kung hindi mo magagapi ang kalaban sa pamamagitan lamang ng kagandahang loob, ay mauuwi lamang sa wala. Kung kaya't bukod sa pagkakaroon ng malinis na kalooban, ay nasa sa inyo ang maaaring tumapat sa manok na iyon. Tangan-tangan ni Ompong ang maaaring makatalo sa manok na iyon. At iyon ang bulik. Subalit hindi yun magiging madali. Sapagkat sa bawat araw ay lalong lumalakas ang manok na itim na yon. Sambit pa ni Mang Pulo. Pagkadinig ko nun, ay halos lahat ng paningin ng mga taong naroroon ay nakatuon sa akin. Si Mang Emong, si Mang Tonyo, si Mang Lerio, at maging si Mang Eming. Lahat nakatuon ng paningin sa akin. Sinasabi ko na, Ompong! Ikaw talaga ang bahala! Sambit pa ni Damian. Ompong! Ipahanap na natin agad kay Bulik si Ulikba! Jas! Hindi ganon yon! Ginawa mo pang pulis si Bulik! Hindi ganon! Ay, paano po ba? Tanong muli ni Damian. Nang biglang magsalita muli si Mang Pulo. Sa ganyang usapin, ay hindi ko na kayo masasagot. Sapagkat ibang kakayahan na ang nakakaalam niyan. Kinakailangan nyo ng kakayahan ng isang manggagamot na maaaring magsagawa ng pagtatawas. Yung may orang nakakapagpahanap ng mga nawawala. Sapagkat hindi niyan sakop ng aking nalalaman. Sagot pa ni Mang Pulo. At idudugtong ko lamang. Gustuhin ko man na mabawi pa ang itim na manok na yon. Subalit, ang katotohanan ay hindi ko alam kung mababawi pa yon. Basta't ang nalalaman ko lamang ay kaya iyong tapatan ng panabong ni Ompong. Dagdag pa ni Mang Pulo. Pagkadinig namin nun ay halos pare-parehas kaming natigilan. Parang ngayon pa lamang ay nararamdaman ko na ang kakaharapin naming pagsubok.
hindi pangkaraniwan. At lalong-lalo nang hindi pa namin nasusubukan. At sa aking pagkakaalala, ang huling beses na nakita ko na nagsalpukan si Ulikba at si Bulik ay hindi ko may tatangging nakalalamang talaga si Ulikba. Ngunit hindi ako nawawala ng pag-asa. Buo ang tiwala ko kay Bulik. Kagaya na rin ng biling sa akin ni Lolo Tasyo. Nang maya-maya pa, ay nagsalita na si Mang Tonyo. Iyamang ganon din lamang. Ito ang unang-una nating gagawin. Iluto muna natin ang manok na bitbit ni Damian. Gutom na ako eh. Kanina pa tayo hindi kumakain. Sambit pa ni Mang Tonyo. Ganun ba? Kumain na muna kayo dito, Tonyo. At may ulam pa riyan. May sinampalukan ako riyan. Ako ang nagluto. At napakasarap. Pag natikman mo malilimutan mo ang iyong pangalan. Sagot naman ni Mang Emong. Teka, at ipaghahain ko na kayo. Iuutos ko na lamang. Sambit pa ni Mang Emong. Nako! Wag na, Emong! Nakakaya naman! At malakas lumamon to si Damian! Sagot pa ni Mang Tonyo. Ano ka ba, Tonyo? Para sa lahat yung pagkain! At saka, tatanggi ka pa ba sa grasya? Ihahain na nga eh! Sagot pa ni Mang Emong. Kung kaya't hindi na nakatanggi pa si Mang Tonyo at sinundan na rin ni Mang Eming at Mang Leryo. Ako naman ay hindi pa makapagpasya at hindi makapagsalita sapagkat nakakaramdam din ako ng hiya. Samantalang si Damian ay nakipag-unahan na sa pagpanhik sa pamamahay ni Mang Emong. At ang daladala nitong manok ay pinahawakan pa muna kay Mang Pulo at saka dali-daling pumanhik. Ompong! Ano pa bang inaantay mo? Nako, masama na nag-aantay ang grasya. Halika na, kain na. Mamaya na yung sabong. Sambit pa ni Mang Emong. Kung kaya't nagpaunlak na ako kay Mang Emong. Papaakit pa lamang ako nang bigla akong nakarinig ng hagalpakan ng tawa mula sa mga kasama sa bahay ni Mang Emong. Pagkatingin ko, ay inialis kasi ni Damian ang sombrerong bigay ni Aurora at tumambad ang napakalaking luya sa kanyang noo. Tuwang-tuwa naman si Mang Emong dahil dun. Pagkapanhik naming lahat, ay nagpaunlak na kaming lahat sa paanyaya ni Mang Emong. Busog na busog ako sa inihain na yun. Sinampalukan at sinamahan pa ng paksiw. At hindi namin namamalayan na halos nataob na namin ang isang bandihadong kanin nung mga sandaling yun. Dahil doon ay halos manliit ako dahil sa labis na hiya. Ngunit nang mapansin yun ni Mang Emong, ay kaagad akong tinawag nito. Ampong! Sumigi ka lang! Kumain ka lamang! Marami pa yan! Nagulat ako sa sinabing yun ni Mang Emong. At pagkalingon ko, ay naroroon din ang may bahay ni Mang Emong na tuwang-tuwa rin dahil sa lakas naming kumain. Matapos naming kumain, ay busog na busog talaga kami. Ngunit si Damian ay nilalantakan pa din ang mga natitirang paksiw. Pinapapak yung natitira. Damian! Ramdam na ramdam mo talaga yung pagkawala ni Ulikba at binawi mo sa kain. Sambit pa ni Mang Tonyo. Subalit parang walang naririnig si Damian. Ilang sandali pa ay muling nagsalita si Mang Tonyo. Leryo,
Emeng! At Ampong! Sa tingin ba ninyo, ngayon na rin tayo maghanap ng manggagamot na kagaya nung sinasabi ni Mang Polo? Tanong pa ni Mang Tonyo. Ay, oo. Mas makabubuti kung ganun na nga dahil sayang ang oras. At saka isa pa para makita agad natin kung nasaan nga ang itim na manok na yon. Sambit pa ni Mang Leryo. Siya nga ang tunay. Dagdag pa ni Mang Iming. Ako naman ay sumang-ayon din sa pasya nila Mang Leryo at Mang Iming. Dahil kinakailangan naming mahanap agad kung nasaan si Ulikba. Matapos kumain si Damian, ay nagpasalamat kami agad kay Mang Imong at sa kanyang may bahay sa napakasarap na pagkain at lalong-lalo na sa pagtulong sa amin sa paghanap kay Ulikba. Ganito ang gagawin natin. Ang una nating pupuntahan ay si Mang Berteng. Iyong bahay dyan, banda sa may sangang daan. Sa may bandang ipil-ipil. Turo pa ni Mang Tonyo. Kung kaya't iyon ang una naming tinungo. Isa si Mang Berting sa kilalang manggagamot sa aming lugar. At maraming nagpapagamot dito. Kung kaya't makalipas ang halos 20 minutong paglalakad, ay narating na namin ang isang maliit na kubo. Pagkadating sa tapat ng bahay na yun, sumigaw agad si Mang Tonyo at tinawag agad si Mang Berting. Subalit nakailang tawag na si Mang Tonyo, ay walang sino man ang lumalabas. At isa pa, mukhang sarado ang bahay. Mukhang wala talagang tao. Ni isang alagang hayop sa bakuran na yun ay wala ka ding makikita. Nako! Mukhang walang tao! Mukhang walang tao dito kay Mang Berteng. Kaya siguro mukhang hindi ko nakikita netong mga nakarang araw si Mang Berteng. Teka, meron pang isa. Si Mang Isme. Isa din yung mahusay na manggagamot. At may nalalaman din yun sa panguhula. Sambit pa ni Mang Tonyo. At kaagad naming tinungo ang bahay na yun nila Mang Isme. Doon naman ito sa papuntang Borol. Naalala ko minsan ay nakapagpagamot din ako kay Mang Isme. Nang minsang mabati ako sa may kawayanan nung nangunguha ako ng gagamba. Medyo kakaiba din ang kanyang panggagamot. Subalit mahusay naman talaga. Makalipas ang halos 10 minutong lakad, ay narating namin ang isang kubo na higit na mas malaki kumpara doon kina Mang Berting. Pagkatapat muli sa bakod, ay agad nagtawag na si Mang Tonyo. Nakailang tawag na si Mang Tonyo at maging si Damian ay sumisigaw na rin. Subalit ni isang tao ay walang lumabas mula sa bahay na yun. Mukhang nakakapagtaka dahil sa aking pagkakaalala ay ang buong pamilya ni Mang Isme ang nakatira dito. Kung kaya't nakakapagtaka talaga na ni isa ay wala man lamang lumabas. Sambit pa ni Mang Tonyo. Tama ka, Tonyo. Mukhang sarado ang buong kabayan. Sambit pa ni Mang Leryo. Siya ngang tunay. Dagdag pa ni Mang Iming. Mabuti pa't maghanap na lang tayo ng iba pang manggagamot. Mabuti pa't puntahan natin si Bereng. Kinaaling Bereng tayo. Mungkahi muli ni Mang Tonyo. Tama ka, Tonyo. Kay Bereng, magaling din yun. Magaling na manggagamot at magaling din na manghuhula. Sagot pa ni Mang Leryo.
O talaga po ba? Puntahan na po natin kaagad, Mang Tonyo. Kailangan ko din po kasing magpahula. Sagot naman ni Damian. Ganun ba, Damian? Bakit? Sino bang itatanong mo? Si Ulik Baba? Tanong ni Mang Tonyo. Hindi po. Itatanong ko po kasi kung saan tayo makakakita ng manggagamot. Sagot pa ni Damian. Pigilan mo ako, Emeng! At bagong hasa pa naman ang gulok ko! Magunos dili ka, Tonyo. Si Damian yan. Si Damian, magunos dili ka. Sambit pa ni Mang Leryo habang inaawat naman ni Mang Eming si Mang Tonyo. Matapos yun ay sunod na pinuntahan namin ay ang bahay ni Aling Biring. O mas kilala sa tawag namin na Nanang Biring. Isa ring manggagamot at madalas akong magpahilot dito kina Nanang Biring. Dahil kakilala ito ng aking lola. Mahusay na manggagamot at magaling magtawas. At sa pagkakaalam ko, nung nawala dati ang aming kalabaw, ay si Nanang Biring ang pinuntahan namin. Ayun at nakita naming nakahulagpos mula sa tali at naglulunoy na sa may lubluban. Kagayang-kagaya ng pagkakasabi ni Nanang Biring nung makita namin ang nawawalang kalabaw. At itong bahay nila Nanang Biring ay kabisado ko ang pupunta sa kanila. Lagpas lamang ito sa may sagingan bago magtungo sa labasan. At pagkadating namin sa kanilang bakuran, ay agad na tinawag ni Mang Tonyo si Nanang Biring. At maging ako ay nakitawag na rin. Makalipas ang ilang minuto, ni isang tao sa kanila ay wala ring lumalabas. Kagaya kina Mang Isme, ay kasama din ni Nanang Biring sa kanyang bahay ang ilan sa kanyang mga anak at apo. Kung kaya't laking pagtataka ko na ni isa sa kanila ay walang lumalabas. Kung kaya't sinubukan ko pang pasukin ang bakuran ng bahay nila Nanang Biring. Pagkadating ko sa bakuran, ay gulat na gulat ako dahil maging ang kanilang mga alagang hayop ay wala na ron. Parang buong pamilya silang umalis. At sa kung anong dahilan, ay hindi ko din alam. Nung mga sandaling yun ay bigla akong kinabahan. Hindi ko sigurado kung tama ang nararamdaman ko. Subalit, nakakaramdam ako ng takot na lahat ng pinuntahan namin na manggagamot ay wala roon. Sarado ang bahay at tila nagsipag-al sa balutan na. Maya-maya pa ay nagsalita na si Mang Leryo. Nako, mukhang may nangyayaring hindi maganda. Sambit pa ni Mang Leryo. Siya ngang tunay. Dagdag pa ni Mang Eming. Iyan din ang napansin ko. Parang lahat ng pinuntahan natin ng mga manggagamot ay umalis. Okay, sarado ang bahay. Mukhang iisa lamang ang ibig sabihin yan. Sambit pa ni Mang Tonyo. Ano po yun, Mang Tonyo? Ibig sabihin lang yan, may balat ka sa puwet, Damian. Kaya lahat sila umalis. Sagot pa ni Mang Tonyo. Si Damian naman ay akmang ibababa ang kanyang salawal upang tingnan nga agad kung meron itong balat. Subalit agad itong pinigilan nila Mang Leryo. O Damian! Magunos dili ka, Damian! Huwag dito! Magunos dili ka! Nang maya-maya pa, ay nakaramdam ako ng parang may sumusunod sa amin.
Ang totoo niyan ay kanino ko pa to nararamdaman. Subalit binabaliwala ko lamang. Ngunit ngayon, na nakakaramdam ako ng hindi maganda, baka maaaring may kinalaman ito sa mga nangyayari sa aming hinahanap. Kaagad akong suminyas kina Mang Tonyo na huwag maglikha ng kahit anong ingay. At iminuwestra ko na parang may tao na mula sa talahiban. Kaagad naman yung nakuha ni Mang Tonyo. Si Damian naman ay naghanda na rin at kumuha ng kahit anong kahoy na pwedeng ipanghampas. Nang walang ano-ano, biglang may lumitaw mula sa kung saan. Hindi na ako nagulat pa sapagkat inaasahan ko na may biglang lalantad mula sa talahiban. Nang bigla itong magsalita, "Ompong! Ompong! Ako to! Ako to si Gordo! Buti at nakita ko kayo!" Sambit pa ni Mang Gordo. "Mang Gordo, kayo po pala yan. Saan po kayo galing?" Tanong ko. "Nako! Kamuntikan ka na namin kayugin, Gordo! Buti na lamang at nagpakilala ka agad!" Sagot pa ni Mang Tonyo. Siya ngang tunay. Dagdag pa ni Mang Eming. "Oy, pasensya na kayo. At sa damuhan talaga ako nagmula. Ang totoo sinusundan ko kasi kayo. Napansin niyo ba na lahat ng pinuntahan ninyo na manggagamot ay wala lahat at sarado ang bahay?" Tanong sa amin ni Mang Gordo. "Napansin nga namin yung Gordo at ipinagtataka ko nga din." Sagot naman ni Mang Tonyo. "Isa yan sa senyales na isa-isa nang umaalis ang mga manggagamot dito. Pilit pinapaalis sa lugar na ito." Sagot naman ni Mang Gordo. Paano mo nasabi ang Gordo?" Tanong pa ni Mang Tonyo. "Dahil kung hindi sila aalis, ay sila ang tatapusin." Sagot pa ni Mang Gordo. Pagkadinig ko nun ay parang binuhusan ako ng malamig na tubig. Parang binibigyang katibayan ang takot na nararamdaman ko kanina pa. Paano niyo po nalaman yung mga ganyang bagay, Mang Gordo? Tanong ko pa. "Ompong, kung naaalala mo, nung huli tayong maglaban ng sabong, meron akong inilahad tungkol sa aking nakaraan. Subalit, bago ko pa maikwento yun at bago pa mahuli ang lahat, mas maiging makahanap agad tayo ng manggagamot. Yun ang makakatulong ng higit sa inyo." Sagot pa ni Mang Gordo. Nais ko lamang pong magpasalamat sa lahat mo ng sumusuporta sa ating channel, sa lahat po ng ating tagapakinig, sa lahat po ng ating mga subscribers, sa lahat po ng ating mga silent listeners, sa lahat po ng ating mga OFW listeners sa buong mundo po. Maraming salamat po. At sa lahat po ng mga nagpadala po ng kwento, maraming salamat po. At kung hindi rin po kalabisan, kung hindi po, please don't skip ads po. Napakalaking bagay po nito sa amin. Shoutout po kay Boss Angelo Manlapas. Ang shoutout pong ito ay mula po kay Ma'am Jana Lee Clavo. Shoutout po sa inyo. Maraming salamat po sa pakikinig. Nais ko lamang pong batiin ng happy birthday
si Syra Micah Santos on December 18. More birthdays to come, more blessings and good health. Ang pagbati pong ito ay mula po sa Abha, Saudi Arabia, mula po kay Boss Michael Santos. Happy birthday ulit, Syra Micah Santos. Shoutout po. Happy birthday din po kay Athalia Agustin on December 21. At sa mga taga Dangkalan, Ilog, Negros Occidental, shoutout po sa inyo. Happy birthday po ulit, Athalia. More birthdays to come, more blessings and good health. Shoutout din po kay Ma'am Annie Viloria. Ang shoutout po ito ay mula po kay Ma'am Annabel Apruebo. Shoutout po sa inyo, ma'am. Shoutout din po kay Boss Raylen Bene from Boss Denray Ford Bene. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po sa King Solomon Game Farm dyan po sa may Maasin City, Southern Leyte. Shoutout po. Shoutout din po kay Boss Ramon Reyuyan from Jane Lucero. Shoutout po. Kay Boss Robert Glee from Iba, Amugan, Zambales. Shoutout po ito ay mula po kay Boss Paul Andrew Glee Roca. Shoutout din po kay Boss Alan Abella. Shoutout po. Kay Boss Chito Naciongayo. Shoutout po. Kay Ma'am Janet Verga dyan po sa Qatar. Shoutout po. Ingat po kayo dyan. Kay Boss Anthony Fidelis dyan din po sa may Qatar. Shoutout po sa iyo, boss. Ingat kayo dyan. Kay Boss Yuken Silangon, boss. Shoutout sa iyo. Salamat sa pakikinig. Shoutout din po sa Tantarantan TV. May time po kayo. Bisita na po sa channel. Tantarantan TV. Kay Boss Antonio Bongkawil. Shoutout po sa iyo, boss. At sa mga taga-Ambolong, Tanawan City, Batangas, sa Tropang Team Evolution. Shoutout sa inyo dyan, Tropang Team Evolution sa may Tanawan City, Batangas. Shoutout din po kay Boss Alan Fernandez Mayonte. At kay Boss Principe Merciful. Boss, shoutout po. Maraming salamat po. Shoutout po sa iyo. Shoutout din po kay Semo, Boards, Esok, Inday, Kelly. At dyan po sa may cashier po nila na si Joy. Ang shoutout po ito ay mula po kay Boss James Dipay. Mga kasamaan po yan ni Boss James sa trabaho. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po kay Trisha, Tony Dex, at Tristan Talunton. Ganyan din kay Nanay. Yung pong ginagawa pong pampatulog yung pakikinig po sa atin. Maraming salamat po. Kay Nanay Minerva Endoso, shoutout po. At sa kapatid po ni Boss na si Danica Endoso. Ang shoutout po ito ay mula po kay Boss Chabines. Shoutout po sa inyo. Maraming salamat po sa pakikinig. Maraming salamat po. Shoutout din po sa Paguyo family, Pardo family. Shoutout po ito ay mula po sa Saudi kay Mama Lota Pardo. Shoutout po sa inyo. Ingat po kayo dyan. Shoutout din po sa mag-asawang Angelo Manlapas dito po sa may Dampay, Amungan, Iba, Zambales. Shoutout po ito ay mula po kay Janely Clavio. Shoutout po. Nais ko lamang po sanang i-promote. Meron po tayong bagong channel. Kung may time po kayo, bisita lang po kayo. Tungkol po ito sa mga amazing facts, mga mind-blowing facts po. Ang pangalan po ng channel is Ang Kaalaman ni Chick Chick. So may time po kayo, bisita lang po sa bago nating channel. Maraming salamat po. Iwan ko po yung link dyan po sa may description box. Maraming salamat po. Shoutout din po kay Ma'am Julie Ruel, kay Ma'am Raquel Punsalang, Ma'am Melania Ruel. Shoutout po sa inyo. Sa family niyo po, shoutout po. Boss Loreto Ihaan Jr., shoutout po. Sir Ron Pilapi, dyan po sa Kentucky, shoutout sa iyo. Boss Liay Estoque, shoutout. Boss Edison Velasco, shoutout. Boss Rodney TV, may time po kayo, bisita lang po channel po ni Boss Rodney TV. Vlogs niya po sa mountain bike. Shoutout din po kay Boss Red Rosal. Nag-livestream po si Boss Red every Wednesdays, Fridays, and Sundays. May time po kayo, bisita lang po sa channel niya. Boss Lady B 73 dyan po sa Texas, shoutout po. Boss Ed Uy, shoutout po. Boss Dimples Uni, boss, shoutout sa iyo, boss. Ma'am Liza Arcega, shoutout po. Ma'am Ivy Standian, shoutout po. Boss Rochelle Abillar, may time po kayo, bisita lang sa channel po. Rochelle Abillar po. Ma'am Melanie Passion, shoutout. Ma'am Milagrosa Look, shoutout. Boss Nonoyski, shoutout sa iyo, boss. At yung BFF pala ni Ma'am Jane, si Boss Hershey, shoutout sa iyo.
Boss Miles, shoutout po. Boss Lord Olivar, shoutout po. Boss Rexy Ann, shoutout po. Boss Jesse Joshua Castillo, shoutout po. Ma'am Maya Flores, shoutout po. Boss Queenie, shoutout po. Boss Alberto Liano, shoutout po. Ma'am Michelle Cedron, shoutout po. Ma'am Susan De Los Santos, shoutout po. Boss Ron Ron and Ma'am Lenny Fee, shoutout po sa inyo. Sir Reynaldo Silong, shoutout po. Ma'am Charlene Gumansing, shoutout po. Boss Psychic Scorpio, shoutout po. Ma'am Marianita FL, shoutout po. Boss James Channel, may time po kayo, bisita na po channel po ni Boss James. Ma'am Maribel Salcedo, shoutout po. Boss Vinci Mayo, boss, shoutout po. Boss Leonardo Manalo, shoutout po. Boss Yumi Cotton TV, shoutout sa boss. May time po kayo, bisita na po sa channel, Yumi Cotton TV. Boss Yoreski Escalona, shoutout sa boss. Boss Jopay Bertuto, boss, shoutout sa iyo. Ate Peng, shoutout po. Ma'am Elaine Almera, shoutout po. Boss Supremo Poxki, dyan po sa Cavite, shoutout sa iyo, boss. Pambless na Baka, shoutout po. Ma'am Christy Han, dyan po sa Hamburg, shoutout po. Kaya, Sir Alex of Southern Mindanao Creep Experience, shoutout sa iyo, sir. Boss Jimmy Pandong, shoutout po. Kay Tata Estong Nestor Bauyon, dyan po sa London, shoutout po. Ma'am Mary Asilar, shoutout po, dyan dito sa UK. Boss Edward Malilin, boss, shoutout po. Boss Raymond Glover, shoutout sa boss. Ma'am Eliza Miguel, shoutout po. Shoutout po kay Boss Ricky Gonzalez, kay Boss Bobby, kay Ma'am Milagros Gonzalez, kay Sir Romeo, shoutout po sa inyo. Boss Sai 1986 Vlog, may time po kayo bisita naman sa channel, Sai 1986 Vlog. Boss Young's Life, shoutout. Boss Russell Ferreira, shoutout. Boss Mslack, shoutout. Miss Jabel, shoutout po. Boss Choji D, shoutout. Ma'am Liza Arcega, shoutout po. Ma'am Selena Rawato, shoutout po. Boss Francis Maula, shoutout po. Boss Stacy Vlog, dyan po sa Spain, shoutout po. Boss Mary Tales, may time po kayo bisita ng channel po ni Boss Mary Tales. Ma'am Mirna Boho, shoutout po. Boss Kamandag Pigeon TV, mahilig po kayo sa kalapati, bisita po sa channel po ni Boss Kamandag Pigeon TV. Ganun po kay Boss Titan Love TV. Boss Diggy and George, mahilig po kayo sa bedtime stories, bisita lang po sa channel po nila. Boss Horseshoe TV, mga vlogs po nila sa Japan, bisita lang po sa channel. Boss J Palo, shoutout. Boss Pedro Tampo, shoutout po. Ma'am Maria Lizelle Barro, shoutout. Ma'am Aubrey Delgado, shoutout sa iyo, ma'am. Sa family po, sa husband niyo po. Boss Camilo Aroy, boss, shoutout sa iyo dyan, sa mga taga Southern Leyte. Kay Boss Jesse ang Manuel at Horror Stories, may time po kayo bisita lang sa channel niyo. Boss Nico, shoutout sa iyo, boss. Boss Ron Misa, shoutout po. Ma'am Erica Tijano, shoutout po. Boss Angie Tatifuku, shoutout po. Ma'am Ana Sato, shoutout po. Ma'am Eli Cono, shoutout po. Boss Freya's World, shoutout sa iyo, boss. Boss Resi Madrid, shoutout po. Lutong Bahay ni Ming, shoutout po. Boss Wency 666, shoutout po. Boss John Reynald Zacate, boss, shoutout po. Kay Ma'am Lea Velasquez, shoutout po. At kay Ma'am Shirley Carillo, shoutout po. Sa mga hindi po nabanggit, pasensya po, bawi po ako next time. Kung naibigan po ninyo ang ating kwento, pakihit lang po ang like button, pati din po subscribe. Pakiclick na rin po ang notification bell para updated po tayo sa ating mga kwento. Kung may nais po kayong sabihin, pakiiwan lang po sa ating comment section. Maraming salamat.